Hello mga loves! Heto na po ang pambawi ko kahapon. Enjoy your reading! If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Hindi ko napigilang mapangiti habang masayang nakikipaghabulan si Trina sa mga pamangkin ko. Pagdating namin ay tuwang-tuwa ito dahil nasa dining sila at sabay-sabay na kumakain. Sina mom and dad ang mga nag-aasikaso sa mga bata dahil pare-parehong busy ang mga magulang nila, katulong pa ang kani-kanilang mga yaya. I'm glad she's happy. Nakangiting sabi ni mommy habang nakatayo kami sa gilid at pinapanood ang mga batang naghahabulan sa may malawak na garden. Buti na lang at sinabi mo sa amin ang tungkol sa kanya. I think she will be devastated kapag dinala siya sa bahay ampunan. You made the right choice na kunin muna siya pansamantala. Nakangiting sabi ni dad bago niyakap sa bewang si mom. At first, I doubted my plan, dad. Paano kapag natapos na to? Hindi ba mas lalo siyang masasaktan? Pero naisip ko, kung kaya ko naman siyang pasayahin pansamantala, saka ko naiisipin yung kasunod na plano. Sagot ko. We can adopt her. Napatingin ako sa sinabi ni mom. Nakangiti ito habang nakatingin sa akin. I know you like her, but still, ikaw pa rin ang magdedesisyon. Ready ka bang maging single mom if ever? Nakagat ko naman ang ibabang labi ko bago tinignan si Trina. I'll think about it. Nakangiting sagot ko bago napangiti na makitang tumawa ang bata. Bakit ba ako tuwang-tuwa sa kanya? Bakit walang boxer? Kunot noong tanong ni Asher habang kinakalkal ang mga dala ko. Nag-stay pa ako ng 1 oras sa bahay bago bumalik dito kina Asher bilang Yuna. Buti na lang talaga at nagustuhan ni Trina sa bahay at hindi ako nahirapang iwanan siya kina mom and dad. Baliw ka ba? Bakit kita ibibili ng boxer? Irap na sagot ko sa kanya. Mimangot naman ito. Gusto ko ng boxer. Parang batang reklamo pa nito bago padabog na umupo sa katabi kong upuan. Hindi ko na lang siya pinansin dahil sumusumpong na naman ang pagiging abnormal nito. Yuna, gusto ko ng bagong boxer. Parang bata pang pamimilit nito. Tigil-tigilan mo ako sa kaabnormalan mo. Lumayo pa ako ng kaunti sa kanya dahil lalong nagwawala ang puso ko. Ang mabuti pa, tulungan mo na akong mag-ayos para makapagluto na ako. Utos ko pa sa kanya bago dinala sa sink ang binili kong hipon. Hindi nagsalita si Asher pero naramdaman ko ang pagtayo nito at pagkaluskos ng mga plastic bags na dala ko. Itinuloy ko na lang ang paglilinis ng mga hipon na isisinigang ko nang maramdaman siya sa likod ko. The heck, Asher? Wika ko at nilingon ito bago siya tinulak. Kaso, hindi siya natinag at niyuko ako. Ngayon ko lang napansin ang katangkaran niya. Nakabukas ang cabinet sa may uluhan ko habang nandoon ang mga delata na kakalagay niya lang. What? Sabi mo tulungan kita? Tila inosenteng tanong pa niya habang nakayuko sa akin. Nakataas pa rin ang 2 kamay nito sa cabinet. Nakatingala ako sa kanya habang nakatitig kami sa isa't isa. Tila tumigil ang paggalaw ng mundo habang nakatitig ako sa mga mata niya. And my heart is beating so fast na matagal ko nang hinahanap sa mga lalaking nagtangkang pumasok sa buhay ko. Mabilis akong umiwas ng tingin at umalis sa pwesto ko. Tila nauubusan na kasi ako ng hangin. Shit naman heart, kumalma ka. Bulong ko pa sa sarili ko at kunwari ay inaayos sa mga pinamili ko. Yuna, dinig kong tawag pa ni Asher sa pangalan ko. Huminga muna ako ng malalim bago siya nilingon. Seryoso ito at nakasandal na sa sink. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong gusto kita? Tanong pa nito. Napamura pa ako sa isipan ko dahil parang huminto bigla ang tibok ng puso ko. Huwag kang mag-joke. Sagot ko na lang bago tumalikod. Stop, Asher.
Napigil ko nang maramdaman ko siyang nagtangkang lumapit sa akin kahit hindi ko siya nakikita. We just met, please. Hindi ako basta maniniwala sa sinasabi mo. Lalo pa't ganito ang itsura ko. Gwapo ka, mayaman, macho at anak ng presidente. Sa tingin mo ganun na lang kadaling paniwalaan yun? Mahabang sabi ko bago siya nalingon. Bumuntong hininga lang ito bago ako tinignan. Fine, basta wag mo akong kukontrahin sa paggawa ko ng paraan para maniwala ka sa akin. Seryosong sabi niya. Bahala ka nga. Pagtataray ko bago dinampot ang mga dilata at inabot sa kanya. Tapusin mo na yan, magluluto na ako. Utos ko. Nakangiting kinuha naman na niya ang mga inabot ko at itinuloy ang ginagawa. Takte, wala pang isang linggo ganito na. Baliw na yata kami pareho. Bulong ko pa sa sarili ko. Bukas bibilhan kita ng mga bagong damit. Nakangiting sabi ko kay Trina habang sinusuklay ang mahaba nitong buhok, nakakatuyo lang dahil pinaliguan ko ito. Dito siya sa kwarto ko matutulog dahil gusto ko rin naman siyang makilala. Naiiling pa ako nang umuwi ako at naghihintay ang mga kapatid ko, pati na mga asawa nila sa sala na tila may pinagmimitingan. What are you doing? Tanong ko pa sa mga ito nang hindi man lang nila napansin na nakalapit na ako. Bakit ba ang tahimik mong maglakad? Muntik na akong mapaanak sa'yo. Gulat pang sabi ni Ate Genevieve at nilingon ako. Tumawa lang ako. Nasanay na kasi ako at mahirap nang baguhin yun. Umupo ka nga, Faith, at mag-uusap tayong lahat. Seryosong utos pa ni Kuya Hope na ipinagtaka ko. Anong problema ng mga to? Kahit nagtataka, yumupo ako sa tabi ni Ate Joy. Anak mo ba si Trina? Halos sabay-sabay pang tanong ng mga ito kahit kakaupo ko pa lang. Tinignan ko sila isa-isa na para mga tsismosang nakatunghay sa akin at hinihintay ang sagot ko. Malakas akong tumawa dahil sa kabaliwang iniisip ng mga kapatid ko. Faith, umayos ka nga. Seryoso, anak mo ba yun? Ayaw kasing sumagot nila mom and dad. Irritableng sagot naman ni Ate Love. Ano, anak mo ba yun, Faith? At sino ang ama? Seryosong tanong pa ni Kuya Jolly. Inirapan ko naman ang mga ito bago tumayo. Ang weird nyo? Nakasama nyo ko ng 6 years kahit pa nag-asawa na kayo. Nakita nyo ba akong nagbuntis? Nakataas pa ang isang kilay na tanong ko. Nagkatinginan pa ang mga ito. Sino yung batang yun? Tanong pa ni Ate Eliza. Parang may kamukha siya pero hindi ko matandaan kung sino. Anak siya ng kaibigan ko. Wala lang siya mapag-iwanan kaya nagpresenta ako. Kaysa sa iwan niya sa mga kasambahay. And I asked mom and dad permission bago ko siya inuwi dito. Huwag kayong OA. Sagot ko. Tila nakahinga pa sila ng maluwag. Ang overprotective talaga ng mga ito sa akin. Maybe dahil bunso ako at babae pa. Naiiling na iniwanan ko na lang sila. Kung alam lang nila kung ilang beses nang nanganib ang buhay ko dahil sa pagiging secret agent ko dati. Mama, are you okay? Nabalik ako sa realidad nang hawakan ni Trina ang isang pisngi ko. Natigilan pa ako dahil tila may humaplos na mainit na bagay sa puso ko. Bakit ba ako nagmamalasakit sa batang ito? Ngumiti naman ako bago siya hinalikan sa isang pisngi. I'm fine. Did you enjoy playing with my nieces and nephews? Nakangiting tanong ko pa sa kanya. Masayang tumango naman ito. Thank you for bringing me here, Mama. Sagot pa nito bago ko niyakap sa bewang. Natigilan naman ako at napalunok na may bumikik sa aking lalamunan. Shit, paano pala kung tapos na ang misyon? Kakayanin ko kayang makita siyang umiiyak at nagmamakaawang huwag siyang ibigay? Niyakap ko rin siya at tumingala pa ako sa kisame ng aking kwarto.
Nagsisimula ng gumulo ang sitwasyon ko dahil sa pakikialam ko sa buhay ng subject namin. Tapos, si Asher pa. Paano ko maniniwala sa sinabi niya kung puro siya kalokohan? Anong nangyari sa kuya mo, Angela? Tanong ko rito habang nasa may gilid kami ng pool. Inaya niya kasi akong magmerienda pagkatapos ko makapagluto ng tanghalian. Pumayag naman na ako dahil nga gusto ko rin magtagal doon. Si Asher kasi kanina pa tila wala sa sarili. Bumuntong hininga naman ito. He is worried sick. Yung anak kasi ng namatay niyang kaibigan na nasa hospital ay may kumuha raw. Nasama na raw kasi yung bata sa pagbabantay dahil kay kuya. Sinasabi ko na nga ba? Imposibleng hindi madamay yun dahil malalaman ng mga kalaban ni Papa na malapit sa kanya yun. Ang tigas kasi ng ulo, ngayon hindi alam ang gagawin. Hindi alam ni Angela kung maiinis o maaawa ba siya sa nag-iisang kapatid. Napangiwi naman ako bago pa simpleng uminom ng juice. Hindi ba pwedeng dito na lang siya dalhin para kasama niyo siya? Kunwaring tanong ko. Umiling naman ito. Things are so complicated right now, Yuna. Kung alam mo lang, grabe nakakasira ng ulo. Gusto ko rin minsan tumakas sa lugar na ito, pero ayoko naman ding mapahamak. At nag-promise naman si Daddy sa amin na hindi na siya papasok sa politika sa susunod na eleksyon. Sa totoo lang, ayaw naming tumakbo siya dati bilang presidente dahil alam naming mapapahamak kaming pare-pareho kaso ang tigas ng ulo niya. Nawalan na siya ng oras sa amin kaya lalong lumayo ang loob ni Kuya sa kanya. Lumala pa nung tinanggihan niya ang hiling ni Kuya na isama dito si Trina. Mahabang paliwanag naman ni Angela. Napabuntong hininga naman ako at sinulyapan si Asher na tila galit na galit sa kausap. Itinuloy ko na lang ang pagkain. Huwag ka nang makialam pa, Faith. Bulong ko pa sa isipan ko. Ayoko nang lalong maging komplikado ang sitwasyon ko. Aalis na ako. Paalam ko kay Asher na makita ko siyang nasa may garden. 6:00 na ng gabi at uuwi na ako. Nag-promise kasi ako kay Trina at sa mga pamangkin ko na ibibili ko sila ng donuts kaya hindi ako pwedeng malate umuwi. Yuna, can I ask you a favor? Tanong pa niya sa akin bago niya ako nilapitan. Ano yun? Kunot noong tanong ko. May kinuha ito sa bulsa niya at iniabot sa akin. Picture ni Trina na tinanggap ko naman bago siya binigyan ng nagtatakang tingin. Anong gagawin ko rito? Can you go to the hospital na nakasulat sa likod ng picture? Her name is Trina Sarmiento, 5 years old. Check mo lang kung wala na talaga siya sa hospital. Sobrang nag-aalala na ako sa kanya dahil tumawag yung binilinan kong magbantay sa kanya at sinabing kinuha daw siya ng mga pulis at dinala sa safe house. Please, Yuna. Ramdam ko sa boses nito ang takot, lalo na sa mga mata nito. Ganoon kahalaga si Trina sa kanya. Na-curious tuloy ako kung kaibigan lang ba talaga ang turing na Asher sa namatay na ina ni Trina. Inalis ko naman sa isipan ko ang idea na yun dahil tila hindi nagustuhan ng puso ko kung sakaling may pagtingin si Asher sa namayapang babae. Okay, sige, bago ako dumiretso dito bukas, dadaan ako ron. Sagot ko na lang bago inilagay sa bag ko ang iniabot nitong picture. Thank you, Yuna. Nanlaki pa ang mga mata ko nang bigla niya akong yakapin. Tila na kuryente ang buong katawan ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Oo na, sige na, bitaw na. At may pupuntahan pa ako bago umuwi. Bahagya ko pa siyang tinulak. Magde-date ka? Tanong pa nito nang bitawan niya ako. Nakakunot no ito at titig na titig sa akin. Umirap naman ako. Ewan ko sa'yo, hindi nga ako nakikipag-date pa ulit-ulit ka. Sagot ko at inayos ang suot kong shoulder bag. Magkita na lang tayo bukas. Paalam ko pa sa kanya. Sige, mag-iingat ka ha.
Huwag kang makikipagkita sa ibang lalaki, tatakas talaga ako rito para maihatid ka. Babala pa nito. Baliw ka ba? Subukan mo lang. Papahirapan mo na naman ang mga bantay mo. Pinalakihan ko pa siya ng mga mata. Mag-practice ka muna na hindi ka makikipag-date sa ibang lalaki at hihintayin mong matapos itong pagtatago namin. Parang batang sabi pa nito. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Ano ka bata? Aalis na ako. Isayo na. Tatakas talaga ako. Banta pa niya. Inis na nalingon ko naman siya. Ang kulit mo. May sakit ka siguro sa utak kaya ka ganyan. Inis na sabi ko sa kanya. Lalo akong naasar nang umiti ito na tila hinihintay ang sagot ko sa sinabi niya. Oo na. Para naman kasing may tangang mag-aaya sa akin ng date. Sige na, aalis na ako. Hindi ko na siya hinintay makasagot at mabilis na akong lumabas ng gate. Ngunit parang tanga naman ako nakangiti nang sumakay sa sasakyan na ginagamit ni Purple para ihatid ako hanggang sa may labas ng village. Masaya ako, pero may part sa akin na nalulungkot kapag naiisip ko kung paano na kapag natapos na ang misyon. Dahil kapag dumating ang araw na yun, mawawala na lang akong parang bula sa buhay nila. Mawawala na ang Yuna na nakilala nila. Kumusta na ang bata sa poder mo? Tanong ni Snow sa akin habang kumakain kami ng pizza. This time, nasa isang mataas na building kami na malapit sa village. Kitang-kita ang malaking bahay na tinitirhan nila Asher. Okay naman, she's happy. Nakangiting sagot ko. You look happy too. Nabuhay ba ni Trina ang pagiging nanay dyan sa puso mo? Biro pa ni Purple. Tumawa naman ako. Hindi ko nga alam kung bakit ganoon ang pag-aalala ko sa batang yun. Basta, may something sa mga mata niya na parang namamagnet ka. Kaso, paano kapag tapos na ang misyon? Saan siya mapupunta? Tanong din ni Snow. Bahay ampunan? Patanong pang sagot ko dahil hindi ko rin sigurado kung paano na ang bata after ng gulong ito. Pinag-iisipan ko rin naman ang sinabi ni Ma'am na ampunin siya, kaso paano kung bigla na lang may sumulpot na kamag-anak na gustong kumuha sa kanya. Ayoko naman silang tanggalan ng karapatan at lalo lang mahihirapan ng bata. Ayoko talaga kapag may misyon tayo na nadadamay pati bata. Ang sakit lang sa puso na sa murang edad ay nanganganib na ang buhay. Naiiling pang sabi ni Snow. Nanahimik na lang ako. Bakit kasi may mga taong kayang kumitil ng buhay ng iba para sa sariling interes sa buhay? Tahimik ako nakaupo sa may upuan sa tapat ng bar counter habang hinihintay ang pinapalambot kong asadong baboy. Busy ako sa pagchat-chat sa mga kapatid ko dahil nasa bahay na silang lahat at nagsiswimming. Napangiti pa ako na mag-send ng picture nila Lavender at Trina si Ate Love. Ang cute nilang tingnan. Ano yan? Bakit ka nakangiti habang nakatingin sa cellphone mo? Patingin nga. Wika ni Asher na nakapasok na pala ng kusina. Mabilis ko namang inilak iyon at ibinulsa. Mahirap na baka makita pa niya si Trina. Bakit kasi itong phone ko ang nadala ko? Tatay ba kita? Makapagtanong ka dyan. Pagsusungit ko sa kanya bago sinilip ang niluluto ko. Hindi mo ako tatay. Sagot nito at tumabi pa sa akin at sumandal sa sink. Yun naman pala eh. Bakit tanong ka ng tanong? Sagot ko bago tinakpan ang ginagawa ko at binalingan siya. Nakangiti ito habang naka-cross arms. Hindi mo ko tatay. Pero ako magiging tatay ng mga anak mo. Nanlaki naman ang mga mata ko at mahinang sinuntok siya sa tiyan. Kapal mo, lumahis ka na nga rito at nanggugulo ka lang. Taboy ko sa kanya bago ako tumalikod. Shit, bakit ba ako nagbablush? Narinig ko naman ang pagtawa nito at paglalakad papunta sa may refrigerator.
Choosy ka pa? Palay na nga ang lumalapit sa'yo. Sagot pa nito bago kinuha ang babasaging pitchel na may juice. Anong palay? Sa laki mong yan? Lingon ko ulit sa kanya nang sa tingin ko ay kumalma na ako. Nagsasalin na ito ng juice sa baso. Oo, bakit ba? Gusto ko maging palay eh. Sagot niya bago uminom. What the heck? Bakit parang nauuhaw din ako sa paraan ng pag-inom niya? Ipinilig ko nilang ang ulo ko at umupo ulit ako sa pwesto ko kanina. Ewan ko sa yung lalaki ka, mangungulit ka lang. Umupo ito sa tabi ko at iniabot sa akin ng isang baso ng juice. Salamat pala sa pag-check mo kay Trina. Makakahinga na ako ng maluwag dahil alam kong nasa maayos yung lugar. Ang hirap kasing pakiusapan ni Dad. Kung pumayag na lang sana siya isama yung bata dito. Naiiling pang sabi nito. Hayaan mo na. Ang importante maayos siya. Hindi lang talaga sinabi sa akin kung saan dinala. Pero sabi naman ng doktor at hepe ng pulis na nag-aasikaso sa paglabas niya ay maayos daw yung bata at mukhang masaya daw siya. Pagsisinungaling ko. Ngumiti naman ito. Kapag nagkaroon talaga ako ng pagkakataon na makalabas, magde-date tayo. Wika pa niya. Inirapan ko naman siya bago ininom ang juice na iniabot niya sa akin. Masarap ba ang laway ko? Biglang tanong pa niya na dahilan kung bakit ako nasamid. Shit! Lumabas sa ilong ko, ang sakit. Tumatawa pa ang baliw na si Asher bago ako inabutan ng tissue. Abnormal ka talaga, Asher. Doon ka lang sa sala. Mamamatay ako sa kukulitan mo. Taboy ko sa kanya bago tumayo. Hindi ko na inubos yung juice dahil napansin kong yun din yung pinag-inuman niya kanina. Indirect kiss yun. He chuckled before standing. Yun na, tawag pa niya sa pangalan ko. Tinignan ko naman siya at nakita kong nakangiti ito. Seryoso ako nung sinabi kong i-date kita. Hindi ako titigil sa pangungulit sa'yo araw-araw hanggang dumating yung araw na payagan mo na akong makapasok sa buhay mo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta ang alam ko, hindi normal ang tibok ng puso ko kapag ikaw ang kaharap ko. Nakanganga ako sa sinabi nito. Lalo ako na-estatwa nang halikan niya ako na mabilis sa mga labi at lumabas ng kusina. Ilang segundo pa ako nakatulala bago ko na-realize ang ginawa niya. Asher! Ninakaw mong first kiss ko! Inis na sigaw ko rito. Narinig ko naman ang malutong nitong halakhak mula sa labas ng kusina. Naiiling na lang ako hanggang unti-unting sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ko.